Magandang araw mga kapatid. Ngayon po ay sisimulan natin ang Introduction to Theology. Introduction. Let us all pray muna. Lord, maraming salamat po sa magandang araw na pinagkaloob mo sa amin. We ask for your grace, we ask for mercy. Samahan mo kami, Panginoon. Ano man po ang ayong pag-aaralan, ito po ay isang pribilehiyo, Panginoon. So we pray for and we ask for Holy Spirit na siyang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom, ng kaliwanagan, Panginoon, sa anuman po ang marireceive namin sa oras na ito. Ito pa ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano nga po ba ang introduction to theology? Ano, Theo? So, medyo Pinoy version lang po ang ating approach, no? Para at least medyo ano lang ng konti. So, ang theology po, sa maiksing pananalita, ito po ay attempt to study God and His nature. So, ibig sabihin, tayo po ay susubok na maintindihan ang Diyos doon po sa mga ni-reveal niya. So, may mga bagay na hindi na-reveal si Lord at hindi natin papakilaman yon. But, dahil binigyan niya tayo ng Biblia na kung saan for us, enough na yon para makilala natin siya, yun po yung gagawin natin natin. Pag-aralan, di ba? How can we, Diyos yun, paano natin mapag-aralan? So that's the tricky question, ika nga na, paano kung mapag-aaralan, Diyos yun. Pero yun nga po yung kagandahan, mga kapatid, no? So meron tayong pribilehiyo na pag-aralan kung ano man po ang ninanais ng Diyos na marinig at makita natin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So may mga na-reveal sa atin si Lord at yun yung pagtutuon natin ng pansin. Sabi ni Millard Erickson, ang theology daw ay isang disiplina para po tayong mga nakakilala sa Diyos ay magkaroon po ng coherent statement kung ano nga ba talaga ang doctrines of the Christian faith. Na ang basehan po natin, syempre ang scriptures, na which is merong context in general na kailangan pag-aralan, may mga kultura, na worded in a contemporary idiom, na the Bible was written thousands of years. Kaya iba-iba ang mga kultura ng lumipas at sa panahon natin ngayon ay maiintindihan natin. And merong relation sa issues of life. So, hindi lang po ito parang nagbabasa lang tayo ng novel books, kundi ang theology po ay hindi lang po sistematiko, kundi ang ating buhay din ay dapat maapektuhan every time we study God and His Word. First, let us understand that theology is biblical. Ang pag-aaral po ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang pag-aaral po natin sa Diyos ay dapat biblical, dapat galing sa Biblia, hango sa Biblia. Hindi po pwedeng meron tayo ibang source. Kasi yun po yung the written word of God. Yun po yung ibinigay sa atin ng Panginoon, the written revelation na ibinigay niya sa atin, no, para mas maintindihan natin yung overarching redemption ng Panginoon sa atin. So theology is systematic. Bukod sa ito ay biblical, ang ating pong tayo po sa ating sariling kaparaanan, maintindihan natin na merong sistematikong kaparaanan din para mas maintindihan natin ang salita ng Panginoon. We understand, if we will look at the history of the Bible, kalat-kalat yung tema, kalat-kalat yung timeline, pero now what we are trying to do is systematically, ano nga ba ang theology of sin? Ano nga ba ang theology of man? Etc. etc. So yun yung systematic way of doing it. Theology is relational. Yun din po ang maganda sa Panginoon. Hindi lang ito biblical, hindi lang ito systematic. Ang Diyos po ay buhay. Ang kanyang salita ay buhay. So hindi itong Biblia na to ay tapos na. Meron pa rin ginagawa ang Diyos sa pagbabasa ng Biblia. Kaya mas nakikilala natin siya, mas napapalapit tayo sa Kanya. Kasi yun po talaga dapat ang goal, no? Dapat mas mapalalim ang relasyon natin sa Panginoon. And lastly, theology is contemporary.
So, it was written 2,000 years ago, pero until now, dapat po nangungusap pa rin ang Panginoon. Dapat until now, kung ang kanyang salita ay mayroon pa rin mga solusyon sa nangyayari ngayon, relevant pa rin, especially sa mga nangyayari sa atin ngayon. Now, remember this. God graciously accommodates Himself to our limitations so that we may know Him. Katulad po ng sinabi ko kanina, when we study God, ito po ay isang pribilehiyo. In-accommodate niya kanyang sarili. Narinig ko to kay Pastor Alex na hindi pwede mangusap si Lord sa heavenly language. Kasi hindi natin siya maintindihan. Hindi pwede mangusap si Lord sa tono ng mga hayop. Kasi di ba parang hindi natin maintindihan. Kaya gumamit siya ng lingwahe. Gumamit siya ng kaparaanan, paano mangusap, kultura, gumamit siya ng oras ng tao kahit na hindi siya ang tawag dito, hindi siya sakop ng space, hindi siya sakop ng oras, pero hinayaan niya para sa atin, inaccommodate niya kahit na limitado ang ating pangunawa, kahit na maiksi lang ang nakikita natin, pero ang tanging dahilan nun ay para makilala pa natin ang Panginoon. Now, the second question is, bakit Theo? Pastor, para lang sa mga ano yan, para lang yan sa mga gusto magpastor. Hindi po, hindi lang po para sa gusto magpastor o para mag-elder. Dahil po, pag tayo ay naging Kristiyano, from the word itself, Christian, that's theology na mga kapatid. Kaya importante, bawat isa sa atin, regardless of ano ang position natin sa church, regardless kung ano ang ministry natin, dapat maintindihan natin, merong need na aralin natin ang theology. Sabi dito, theology is important because correct doctrinal beliefs are essential to the relationship between the believer and God. Importante po na tama ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Pangalawa, theology is necessary because truth and experience are related. Importante po na magbabangga doon yung tamang pag-aaral natin sa salita ng Panginoon kasi yung katotohanan at yung experience para bagang magkatulad sila, but the reality is dapat sinusupersede ng katotohanan ang anumang na-experience natin. Pangatlo, theology is needful because of the large number of alternatives and challenges abroad at the present time. So marami pong mga lumalabas na maling turo or mga simbahan na kulto or pwede na sabihin nating church pero cult-like church. At importante po na tayong mga tagasunod ni Kristo, ano nga ba ang tamang theology? At para at least maunawaan natin yung mga false doctrines na naglilipanat sa mga panahon na ito. Remember this, we do not study theology for God's benefit. Hindi mga kapatid, but for our own. Inaaral natin yun para, hindi Lord, inaaral. Hindi, si Lord, hindi niya na kailangan ng approval natin mga kapatid. Hindi niya kailangan, sige, aralin niyo ako. Hindi yun. Si Lord, dahil alam niya ang lahat, inaaral natin ang salita ng Panginoon, nag-aaral tayo ng theology for our own sake. Okay? I hope na clear ito sa atin mga kaibigan. Sino-sino Theo? So, katulad ng sinabi ko sa syllabus, ito yung mga ilang branches of theology because of the lack of time, the lack of siguro lessons na meron tayo. Aralin lang natin yung apat. No? Marami tong branches of theology. But for the sake na makuha lang natin yung apat, ito po yun. First, systematic theology. Systematic theology is the attempt to organize all Christian doctrines in a logical manner. Katulad ng pag-aaral sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Saan makikita ito? Sa Genesis, sa Exodus, marami po sa pag-aaralan yon in an organized manner. Pangalawa, biblical theology. Ang tawag natin dito, thematic. So biblical theology focuses on the teachings of the individual authors and books of the Bible and places each teaching in the scripture's historical development. So para kang nanonood ng pelikula.
Ibig sabihin, hindi agad nire-reveal, pero nakikita mo na nandoon. It is a presentation of the Old and New Testament writers' theological teachings within their historical setting. Okay, papaliwanag kayo sa mga susunod pang mga Sabado. Historical theology. Transitional. Historical theology refers to the discipline of narrating the development of Christian theology. So ano ibig sabihin po nun? Ito na yung after nung Acts. After na to nung Revelation. No? Ito yun na yung mga sila Augustine. Ito na yung mga churches na lumago nung first century, second century. Yun yung pag-aaralan natin kung ano yung mga na-develop na Christian theology. And lastly, contextual theology, timely. Now, it is an attempt to understand Christian faith in terms of particular context. Kung mapapansin nyo, ang dami mga theology na naglipana. No? And which is yung iba okay naman. Kasi born yun ng kung ano nangyari sa konteksto nila. Ang premise nun, kaya nagkaroon ng mga social theology, liberal theology, kasi nga, nangyari noong mga panahon na yun. Pero tayo, we'll try to be conservative lang naman. At least, ano nga ba ang meron sa Pilipinas ng mga kultura na pasok din naman na pwede nating magamit in terms of mapag-aralan ng salita ng Panginoon. So ito po yon. Sino-sino Theo, branches of theology, theological studies, biblical, historical, doctrinal, practical. At sa systematic po, merong tayong scripture, God, man, sin, Christ, salvation, Holy Spirit, church, and last things or last days. Yeah. Paano Teo? So, ano nga ba dapat ang maging approach natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Unang-una, when we study the Word of God, it should cultivate humility. Studying God's Word cultivates humility. Dapat nagkakaroon ng kababaang loob sa atin. Hindi yung pag nag-aaral tayo ng theology, lalo tayong yumayabang. Yung approach natin, hindi, aral ako ng theology, mas mataas. Hindi po, mga kapatid, let me tell you this with all of my heart. Hindi po tayo dapat mas maging super critical. Hindi, okay na ako, naaral ko na buong Biblia. Hindi po, dapat kung tama ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dapat nagko-cultivate ito ng kababaang loob sa atin. Pangalawa, studying God's Word, sorry for the typo, na lang po. Studying God's Word produces holiness. Okay? So, pag-aaral ng salita ng Diyos, nagre-resulta ng kabanalan sa atin. Okay? So when you read the Bible, when you pray, when you do things na or nagmi-ministry tayo, dapat nagre-resulta ng kabanalan. Kaya ang hirap po, di ba, parang Christian pa naman 'yan. Pero alam naman natin na hindi perpekto ang ating buhay. Pero tandaan po natin, sa panahon na tayo nag-aaral ng Biblia, dapat nagre-resulta siya ng kabanalan. Pangatlo, studying God's Word brings true happiness. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Hindi yung pag nag-aaral ka after nakasimangot ka na, mas naging nakabusangot ka na, mas naging critical ka na sa lahat ng mga bagay. Hindi po. Alam niyo po, there's joy. Yes, merong parang nagsisisi ka sa ginawa mo. Pero after that, makikita mo na pinatawad ka ng Diyos, kaya yung countenance mo mas maayos simply because kaligayahan po ang naidadala ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. And studying theology or studying God's Word creates a deeper hunger for Him. Kung titingnan nyo itong Philippians chapter 3, ito na yung sinasabi ni Paul na, sige, kung righteousness lang pag-uusapan, mas righteous dapat ako sa inyo. Pero sinabi niya, no, I considered it loss. I considered it garbage for the sake of knowing Christ. Kaya sinabi niya, I want to know Christ. Isipin niyo po, sinabi ni Pablo yun, malapit na siyang mamatay, malapit na siyang magorote. Pero ano pa rin po yung mga huling mga sinasabi niya, I want to know Christ. So dapat nagdudulot ng kagutuman ang salita ng Diyos sa atin. So remember this, theology should always be approached with reverence and pursued with excellence. Now, ang tamang pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aaral ng Diyos, nagdudulot ito ng may banal na pagkatakot. Kasi sino ba tayo? Di ba? Tingnan natin mga kapatid, ano ba tayo? Tayo ay dahil lang sa grasya ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano,
every time we approach the Word of God, dapat lagi merong, every time we pray, dapat laging, nandun lagi yung banal na takot, no? Hindi yung tipong, hindi, Christian naman, hindi po mga kapatid. Ang postura natin lagi, dapat laging with reverence and pursued with excellence. Yan ang maganda sa atin dahil naiintindihan natin na banal ang ating Diyos, magaling ang ating Diyos, lahat ng ginagawa natin, nagre-reflect kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So ulitin ko, theology should always be approached with reverence and pursued with excellence. So, San Theo, ano nga ba yung practical ways of doing theology? Ako po, I'm praying po na magsulat ng isang libro. Ang title po, if ever ito, Pinoy Theo, Understanding God's Word in Your World. So, samahan niyo po ako na if ever ako po ay mag-PhD, ito po yung gagawin ko. Bakit po? Naniniwala ako na, yes, binigyan ng wisdom yung mga kapatid natin from America. Binigyan ng wisdom yung mga kapatid natin from Europe. Pero tayo po, ang Diyos nila ay Diyos din natin. Therefore, kung ano man po ang sinasabi sa kanila ng Diyos, yun meron din tayong kakayahan na tanggapin yon mga kapatid. Kaya nga, kung ano man po ang kultura na unique, very unique sa Pilipinas, naniniwala po ako na kaya nating pag-aralan ito. Because the goal of studying God's Word is to apply it in our own context and the culture and the way we communicate. Di ba? Hindi pwedeng, kaya nga po, yes, may Hebrew, may Greek. Ano po yan? Kami po may disiplina na talagang aralin yan. Kasi yan po nanggaling ang salita ng Panginoon. But the reality is, paano po yung mga kapatid natin? Wala naman silang alam na ganun. Kumbaga, mga kaibigan natin na, di ba, iba-ibang mga lingwahe. And it is only right na maging practical po ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid. Di ba? Contextualization, kaya napaka-importante yun na makontextualize natin, no, yung salita ng Panginoon. Ano pa? Culture. Merong way of life ng mga tao, meron silang way of living, design, meron silang mga environment na nakapaloob sa kanila at kailangan nating aralin yun. No? May mga worldview, may mga behavior, may mga material culture na kailangan nating malaman na para at least pag binangga natin ang salita ng Panginoon, kung ano mang kultura na meron tayo, mas magiging buhay sa kanila. I'm not saying na hindi buhay ang salita ng Diyos, pero mas magiging epektibo, mas magiging efficient tayo. Bakit? Kasi naaral na natin yung kultura kung saan man tayo nilagay ng Panginoon. Communication. So, importante ito na when we preach the Word of God, when we teach the Word of God, importante itong communication and culturation. Alam natin yung lingwahe nila, alam natin kung paano natin ibabahagi sa kanila ang salita ng Diyos na talagang maiintindihan nila. So remember this, for the theology to be effective, it needs to be relevant. No? I do believe with all of my heart that the Word of God is timeless, but at the same time, timely po. Timely ang Word ni Lord. Tayo pong mga minister, tayo mga leaders, meron tayong responsibilidad to make sure na maging relevant ang salita ng Panginoon. So now we will have a short break time. Welcome back mga kapatid at nawa ay na-enjoy nyo yung ating short break, no? Para lang at least medyo ma-condition lang yung ating mga isipan. Tapos na po yung introduction. Now naman po ay dadako tayo sa unang parte, unang branch ng theology, which is systematic theology. So the question is, what is systematic theology? First, ito po ay ang systematic theology, katulad ng nabasa natin kanina, is the attempt to organize all Christian doctrines in a logical order. The Christian church has been practicing this type of theology since the very early stages of the church, although the form in which we see it today developed in the Middle Ages. So, ano pa po to? 1,000 years ago. Mga ilang century na po ang nakalipas, meron na po talaga nagpa-practice, no? Although hindi lang siya ganoon ka systematized,
ika nga, kasi before, syempre, hindi naman uso yung parang ginagawa natin ngayon na parang may mga libro talaga, maraming mga types. So, pero ano na po yan, matagal na po itong systematic theology. Mga major works po ng systematic theology, kung makikita nyo, na-produce po siya noong Reformation. So, ilan sa mga sikat po ay si John Calvin. Meron siyang Institutes of the Christian Religion. Napakagandang libro po. Pwede nyo basahin, pwede nyo aralin. Medyo makapal lang. So, it is siguro 800 pages po yan. And the Westminster Confession of Faith, yan po yung mga kilalang mga halimbawa. Marami pa po yan. Sila Geisler, sila Grudem, depende kung anong denomination ka. Pero marami pong mga systematic theology na naglipana. The question is, bakit natin kailangan pag-aralan po ang systematic theology? First, because we are commanded to teach. Yan po ang sinabi sa Biblia. Tayong mga disipulo ni Kristo, tayo ay naatasan na magturo. At paano ba tayo magturo? Dapat merong kaparaanan din, merong sistema yung pagtuturo natin. Hindi pwedeng kalat-kalat kasi ang utak po natin ay na-disenyo. Merong order, merong system na kailangan nating pagtuunan din ng pansin. No? Hindi ito sa isang topic, iba-iba. Hindi po. So yun po yung purpose na binigyan tayo ni Lord ng command na magturo. At syempre, dapat ang pagtuturo natin, organized din. And it helps us to overcome wrong ideas. Ito po yung maganda. Dahil merong mga order, baka mamaya maglabasan yung tinatawag. Hindi kailangan as the Spirit leads. Yes po, totoo po yun. As the Spirit leads. Pero tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng wisdom, ng karunungan ng Panginoon para at least malaman natin when we systematize, when we organize yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ma-overcome natin yung mga excesses, ika nga, mga maling mga katuruan, maling kaparaanan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano pa po? Studying systematic theology helps us to be able to make better decisions later on new questions of doctrine that may arise. So, marami pong mga doktrina nang naglipana, marami ng mga tanong. Yun po yung gagandahan. Pag alam natin yung sistema, pag systematic yung pag-aaral natin, mas marirealize natin, yung tanong ni kapatid dito yan sa about study of man or study of Christ, study of salvation. So mas mapapaganda at alam natin na mas masasagot natin, no. Bakit po? Kasi naaral natin yung systematic theology. And lastly, because of that, it will help us grow as a Christians. Patuloy tayong lalago kasi alam mo yun, in our limited capacity, in our own way po, ay nakikilala natin ang Diyos, no? Kung sino siya sa Old Testament, kung sino siya sa New Testament, which is very consistent naman siya, mga kaibigan. Sino-sino? Ano nga ba ang sino-sino theo or ano nga ba ang branches of systematic theology? Systematic theology often starts with the doctrine of God on the doctrine of Scripture, with the latter being more common in modern works. So this section are then followed by sections. So tingnan po natin, systematic theology, lagyan lang natin ng mga konting branches. First, may tinatawag tayong theology, an attempt to study God and His nature. So ito ay pagsusubok na aralin ang Diyos, ang kanyang nature. Pangalawa, meron tayong tinatawag na bibliology. Ang focus naman nito, yung the written word of God. Pag-aaral natin yon, yung form na yon na available naman siya for study, public inspection, for repeated examination, and as basis for mutual discussion. It is most profitable for us to study God's word as written in the Bible. Kaya po tayo yun yung pinaka-basis natin, salita ng Diyos. Wala tayong ibang pinag-aaralan, tradition, ritual. Lahat po yan ay dapat yuyuko o magsasubmit sa kung ano man po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ano nga bang salita ng Diyos? Yun po ang purpose ng bibliology para mas maintindihan natin kung ano ang salita ng Panginoon. It is God's written word that He commands us to study. Mapalad po ang isang tao nagme-meditate sa law ng Panginoon.
No, sabi yun din naman ang salita ni Lord, applicable. Sabi ni Joshua, applicable din sa atin yon. At sinabi niya pa, itong book na to, book of the law, shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may be careful to do all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. So, ano pa po? Bakit po? Kasi it is the word of God in the form of written scripture that is God-breathed. Hininga ng Theopneustos, hininga ng Diyos. At dahil ito ay hininga ng Diyos, ito po ay useful. Magagamit natin ito sa pagtuturo, sa pagre-rebuke, sa pagtatama, at sa pagtitrain po para sa kabanalan, para sa katwiran. Pangatlo, ito din po ay pag-aaral sa tao, no? Sa biblical man. Ano nga ba ang tawag natin diyan ay anthropology. Dalawang Greek word po, anthropos meaning man, syempre yung logos o logi, ibig sabihin po ay pag-study. We use the word anthropology to refer to the study of man and a biblical anthropology. Ano nga po ba ang pinagmulan ng tao? Ang anthropology po, biblical anthropology, ay study of man as understood primarily from scripture. Marami pong sinasabi, hindi, galing daw tayo ng unggoy. Pero kung ang Biblia ang basehan natin, marirealize natin, malalaman natin na hindi tayo galing sa unggoy. Hindi pala totoo yung evolution. Thus, it often involves discussion of the particular creation of man, man in the image of God, and the constitutional nature of man, and man after the fall. So yun po yung purpose ng biblical anthropology. Hindi lang po sa worldly setting, kundi sa biblical setting po, pag-aaralan natin ang anthropology. And because of that, intertwined po yan, man, sunod ay sin. Bakit po? Ang Greek dyan ay hamartiology. On the other hand, comes from two Greek terms as well. Hamartia, meaning sin, and logos means study. Thus, it concerns the biblical doctrine of sin, including its origin, saan nagsimula, nature, ano nga ba ang nature ng kasalanan, transmission, paano na isalin, ano ang epekto nito, at ano ang judgment ng Panginoon. Una-una kila Adan at Eva, no? Meron pa nga pati dun sa ahas, no? Nung nagkasala sila. Siyempre, Christology, pag-aaralan natin, bilang solusyon, bilang sagot sa kasalanan ng mga tao. The second person of the Trinity came to earth as Jesus, the God-man, 100% God, 100% man, to be our Savior through His death and resurrection. So alam naman natin yan. After that, because of that, siyempre, may dahilan yun. Dumating si Kristo para sa kaligtasan. So ang tawag natin dyan ay salvation or soteriology. So explains for us how we all become part of the redeemed of the Lord. How can we enjoy a personal relationship with the triune God? How we can be forgiven sa ating kasalanan at paano ma-restore yung imahe ng Diyos sa atin. Kasi di ba, if you will look at the Bible, makikita nyo sa Genesis, meron tinatawag na Imago Dei, image of God. Biglang nung Genesis 3, God and Adam. Kaya nga, merong Emmanuel, God is with us. Pero sa New Testament, Christ in me, Christ in you. So merong ganong klaseng progression po, no? Yun po kasi ang restoration ng image ni Lord sa atin. How we can then grow in Christ and empowered by the Holy Spirit to serve God both inside the church and in the world until Jesus returns to set up His eternal or unshakable kingdom. And after that, siyempre, the Holy Spirit, pneumatology, na nagbibigay sa atin ng conviction, no, para that leads to saving faith. So, sunod natin pag-aralan, church. Ano nga ba ang church? The church is the body of Christ composed of the redeemed of the Lord in every nation and in every generation. And lastly po, last days, God will one day restore everything to His original design when Jesus returns as King of Kings and Lord of Lords. Actually, ito, sa isang seminaryo po sa Bible School, pinag-aaralan to isa-isa. Pero because of the lack of time, hindi po natin matatakal to lahat. Later po, after the break ulit, itatake lang natin yung ilan sa mga, actually dalawa lang, dito sa systematic theology na ito. So, summary, God, Word, Man, Sin, Christ, Salvation, Church, Holy Spirit, last days. Yan po yung mga branches ng systematic theology. Ano nga ba ang, paano Theo? Ano nga ba ang approach, no, ng systematic theology?
Systematic theology is concerned with the whole counsel of God. Hindi lang po sa isang book. Kaya ang maganda sa systematic theology, from Genesis to Revelation po. Kaya pag what is sin, ano ang kasalanan, ano ang kaligtasan, tumutukoy din po ito sa kabuuang pag-aaral. Kasi we're trying to know the whole counsel of God. But it tries to reflect the Bible's own priorities and emphasis and to shape our thinking, living, and worship in light of these priorities. So the object of theological study is God. Not God Himself, but God as revealed in the Bible. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung revelation ni Lord na naisulat niya sa Biblia, yun yung inaaral natin. Thus, the Bible as His revelation is the medium of theological study. Kaya hindi, Lord, ano yung revelation mo? Pag-aaralan namin, hihintayin namin yan. Hindi po. Meron na po, nasa Biblia na. At ano na po, nabigay niya na sa atin yon. And revelation is basically on His works that He has been doing as the triune deity. Kaya pag may nagsabi sa inyo, I have a new revelation. Kapatid, ano na yon? For me, kulto na yon. We don't have new revelation. We have fresh revelation. Okay? So pag may nagsasabi, meron akong new revelation, hindi po. Lahat na po na-revealed. Kung paano niya ililigtas ang mundo, kung paano niya papatawarin ng mga tao, kung anong gagawin niya. It's already been revealed. Now, I hope na maging malinaw ito sa atin. We don't need a new revelation. Meron na pong revelation. Ang prayer natin, maging fresh yung revelation sa atin ng Panginoon. Hopefully, naiintindihan natin. So, bakit? Bakit po? Anong mga kailangan natin? Una, faith. Faith is essential condition for theological study. Kapatid, kahit sobrang talino mo, kung wala kang pananampalataya, useless po ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Bakit? Practice of theology uses faith. Di ba? Nag-aaral ka ng theology, merong pananampalataya. Faith experience, di ba? As prerequisite. But faith experience is personal and subjective with an effect that your faith may be different from my faith. So, ibig sabihin yung kaparaanan lang. So, importante yon. Pangalawa, theology is a scientific discipline as long as it deals with source and reaches to certain common conclusions. So, ito po ay parang scientificong disiplina, pero dapat ang goal nun is hindi nagko-conflict, hindi kumukontra sa kabuuang counsel ng salita ng Panginoon. At the same time, theology is a special kind of science in that it deals with a different objects, spiritual matters, than the commonly perceived science, physical matters. If we deny the scientific aspect of theology, theology may lose its ground as knowledge and evaporates as human wishful imagination. We will use scientific discipline, pero it doesn't mean, mga kapatid, na hindi i-reveal ni Lord ang sarili niya. Kaya nga po, kami minsan na pag-uusapan ng asawa namin, yung mga archaeologists po, they are not trying to prove the Word of God. Hindi po, kino-confirm na lang nila. Kaya pag meron kayong mga scientific discipline, hindi po tayo dapat matakot dun, mga kapatid. Any revelation na makikita nila na, sa Dead Sea, hindi niya pinoprove. Kino-confirm niya na lang po yung ginawa ng Panginoon. And theology is a church practice. Practice natin ito, mga kapatid. It is to be done in the church as a communal service. Kaya may mga Bible study tayo, meron tayong common doxology, may mga confession. But hindi lang to personal work. Since it is a church practice, it includes both truth and error. Malaman natin ano ang katotohanan at ano ang mali para ma-realize natin na oo nga no, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos at hindi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Then, theology of each generation should continuously check its theology with the Bible. So, importante po yan, no? From generation to generation, dapat na pag-aaralan pa rin natin ang salita ng Panginoon. Ano nga ba yung practicality? Ito po ay galing kay Pastor Albert Clavo. Sabi niya, dapat sound doctrine. Sound doctrine or learning theology systematically. Therefore, ito po ay isang teaching or instruction na dapat totoo. Dapat it accurately conveys God's revelation. Dapat, di ba, when we study systematic theology,
inilalabas niya kung ano ang ni-reveal na ni Lord. Pangalawa, dapat balanse. It does not promote extreme behavior that leads to a disruption of community. Hindi yung nakakasira ka ng ano ng unity. Dapat kung tama ang inaaral mo, dapat balance ito and leads to wellness. Your body, soul, and spirit are nurtured and it promotes godly living. Nagiging katulad tayo ni Kristo. Okay? So pag nag-aaral ka ng Biblia, that nagmumukha tayong saint, hindi saintan, okay? Hindi saintan. So that malinaw yun mga kaibigan. Which theology matters? Sa dami ng inaaral natin, makikita niyan sa Facebook, sa mga may mga nababasa rin kayo. Pastor, ano ba talaga importante? Anong essential? Ganito po yan pag-aaralan natin. Sabi ni Saint Augustine, in the essentials, unity. Mag-agree tayo doon. Later, sasabihin natin, aalamin natin kung ano yan. In the non-essentials, liberty, kalayahan lang, freedom to disagree. But in all things, charity. Ano nga po ba ang mga essentials? In matters that may result in the salvation or damnation of our souls, we must agree. Halimbawa po, Trinity. Kapatid, wala nang issue-issue doon. Agree tayo lahat dapat doon. Agree tayo sa Trinity. Kaligtasan, si Kristo lang. Agree tayo doon. Pag merong plus one, pag merong plus works, kapatid, disagree tayo doon. Mga essential parts ng ating kaligtasan, ano yun, it is very clear that we should agree. Pero may mga non-essentials in peripheral matters that reflect individual convictions. Halimbawa, mas gusto mo walang drums. Gusto ng isa, may drums. Hindi natin pagtatalunan yun. That's your preference. That's your cultural uniqueness and denominational distinctives. We can disagree. Yung isa ayaw ng ilaw. Yung isa gusto ng ilaw. Kapatid, mga ano yan, non-essentials yan. Hindi yan, walang kinalaman sa kaligtasan yan. Siguro yun lang yung approach mo. Pero it doesn't mean kakalabanin o tutuligsain mo na. As long as na hindi disruptive, okay, yung ginagawa ng bautism. And lastly, all things, whether we agree or disagree, we must treat each other with respect and kindness. Hindi dapat nawawala yon. Dapat meron pa rin paggalang, meron pa rin respeto sa ating mga kapatid. Now, break time po ulit para at least makahinga-hinga ng konti. Ito po ay recorded, by the way, kasi ako po ay nasa labas habang nirecord po ito, nasa ibang bansa po kami. After this break, pagtutuunan natin ng pansin yung dalawang branches of systematic theology, which is the study of man and sin. So enjoy your 10-minute break, mga kapatid. Let us continue the discussion of this part 1 ng ating module, which is the systematic theology. Nung mga nakaraan, nung last topic natin, pinaunawa ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang mga klase ng branches no ng systematic theology. Now naman mga kapatid, pag-aaralan lang natin yung dalawa. Sin, the fall, and yung solusyon ng sin, which is si Christ. So, sin and Christ no bilang redemption natin. Yun yung pagtutukan natin sa part 1 sa itong week na ito. Before we proceed, let us understand that we are created in the image of God. So alam natin yan, Genesis 1, God made mankind in His image and His likeness. So meron tayong tinatawag na original righteousness. Hindi tayo pinanganak na makasalanan, pinanganak tayo na nasa wangis ng Panginoon. And because of that, meron ding command si Lord sa atin. So very clear in Genesis chapter 2 or Genesis chapter 3 that man and woman were free to eat anything in the garden except from the tree of the knowledge of good and evil. So alam niyo na yan mga kapatid. And we also know na hindi nila ginawa yon. So nagkaroon ng temptation, nagkaroon ng tawag dito yung snake. Sinabi sila na talaga bang sinabi ng Diyos? So nagtanim ng doubt. At yun na nga na disobey nila si Lord sa pagkain ng prutas na yun.
At ang may consequence, man fell out of God's favor and was banished from the garden. So alam naman natin, dahil sila ay nagkasala, banal ang Diyos, pinalaya sila doon sa garden na yon, no? At yun yung tinatawag na original sin. Before we proceed, 3 questions na kailangan masagot natin. Unang-una, ano nga ba ang kasalanan? Ano ang tugon ng Diyos sa kasalanan? At ano ang naging epekto ng kasalanan sa tao? Yan yung mga sasagutin natin. Ano ang kasalanan? It is very clear from the Bible na ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos at hindi pagkilala ng kanyang pagiging Diyos. So ito po ay summary ko lang doon sa Genesis chapter 3. Merong utos sa kanilang Diyos, sinuway nila at na-realize natin as we read the text, hindi rin nila nakalimutan nila yung sovereignty, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. At makikita din natin dito, merong violation of a command, merong to enter a place you were not allowed to, and fall short of a standard, which is yan yung sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23. Sabi ni Paul Washer, the justice of God demands satisfaction. Merong hustisya ang Diyos at kailangan ma-meet natin, ma-satisfy natin yung hustisya ng Panginoon. Sadly, hindi natin nagawa yun. Kaya kung titingnan natin yung history ng Old Testament, temporary lang yung redemption, ika nga, na naranasan ng mga Israelite people, especially yung concept ng sacrificial system, no. That's very temporary, yung satisfaction na yon. Kailangan nila paulit-ulit na gawin yon, no. At ano nga ang naging tugon ng Diyos sa kasalanan? Kung titingnan natin, no, makikita natin dito na dahil banal at perpekto ang Diyos, matindi ang galit niya sa kasalanan at sa mga gumagawa nito. Hindi nakikisama ang Diyos. Kaaway ng Diyos ang mga gumagawa ng kasalanan. Dahil siya ay perpekto, dahil siya ay banal, hindi siya sumasama sa mga makasalanan. Kaya kung titingnan nyo, in the Old Testament, ang mga tao po during that time ay hindi direktang nakakausap nila ang Panginoon. Kailangan ng prophet, kailangan ng katulad nila Moses, kailangan ng katulad nila David, no? Kailangan ng katulad nila Samuel para lang makausap nila ang Panginoon. And it is very clear in Romans chapter 1:18. This is very long discourse, pero ayan nyo muna na ito muna yung pag-aralan natin saglit. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in righteousness. At anong naging tugon ng Diyos? Siya po ay galit. Nagalit siya. Sa pagiging banal at perpekto niya, nagalit siya. Pero tingnan natin, kasi ang sinabi dito, wrath. Ano nga bang ibig sabihin ng wrath? Puot, matinding galit. Pero if we will see the original text, makikita natin, dalawa po ang pagkagamit sa word na wrath, sa wrath. First, yung thumos. Ang thumos po is yung rage, sudden outburst, or merong indignation. Yung may nakita kang mali at nagalit ka kagad. No? Pangalawa, merong orges. Ano pong ibig sabihin ng orges? Ito po yung denoting an internal motion. Ito po yung dahan-dahan lang dahan-dahan na nagkakaroon, especially that of plants and fruits swelling with juice. Ibig sabihin, hindi siya overnight, kundi merong process, no? And orge comes from the verb orago, means to teem or to swell. Ang implication nito, hindi siya sudden outburst, but rather referring to God's fixed, controlled, passionate feeling against sin as settled indignation. Ibig sabihin, nagkaroon po ng mahabang panahon na mahaba ang pasensya ni Lord. At nung sinabi ni Paul na wrath of God, ibig sabihin is, ang dami na pong pinalampas ng Diyos. Ang dami niya ng awa na, kaya kung sasabihin natin na ang Old Testament, God of wrath, hindi po. Kung titingnan natin, even in the Old Testament, pinakita niya na yung kanyang pasensya, pinakita niya na ang kanyang awa, pinakita niya na ang kanyang grasya. Kung titingnan natin, ito po yung illustration niya, the wrath of God. Hindi po itong
thumos. Diyan po nanggaling yung word na thumos at alam niyo po kung ano yan, thermos. Di ba pag nabuhusan ka ng thermos mga kapatid, mainit agad. Hindi po, it is like this one, the orges or dito po nagmula sa mga mag-asawa yung word na orgasm. Parang doon po 'yon. No, parang doon po siya, yun po yung pinagbabasehan. Ibig sabihin, dahan-dahan. Ganun daw po dinescribe yung galit ng Diyos. No, kaya kung titingnan nyo the succeeding verses of Romans chapter 1 verse 18, God gave them. No, laging ganun, God gave them. Kumbaga, sa sobrang galit ng Diyos, hinayaan nila na sila ay patuloy na magkasala at gawin yung mga bagay na yon. At ano ang naging epekto ng kasalanan? Dahil sa kasalanan, tayo ay unang-una naging kaaway tayo ng Diyos. It is very clear the progression of this is what I call the preposition the preposition of God and man. In Genesis chapter 1 verse 26-27, very clear, God created man in his own image of God, yung word na of. Sinasalamin natin ang pagiging Diyos ng Diyos. Pero in Genesis chapter 3, naging malinaw. Nagkaroon ng separation, God and Adam. From that point forward, alam natin na napahiwalay na ang tao sa Diyos. Siyempre, because of sin. Pero the good thing is, as we now move forward, nagkaroon ng promise, no? Emmanuel, God is with us. 'Di ba sa Isaiah? And dumating kay Paul sa Colossians, no, Christ in us, no. Ang ganda ng progression. Pero tingnan lang muna natin yung word na God and Adam, no. Ang gandang ma-realize natin na kahit doon pa lang sa preposition, maiintindihan na natin yung gospel ng Panginoon. At dahil kaaway natin ng Diyos, napahiwalay tayo sa kanyang kabanalan. Hindi pwede magsama ang banal at ang makasalanan po. Hindi pwede. Kaya bago ka makalapit sa panahon, especially sa Panginoon, especially the Old Testament, napakaraming proseso, napakaraming dapat gawin. At alam naman po natin na naging kaaway tayo ng Diyos, napahiwalay tayo sa Diyos, meron pong resulta. Nagresulta ito ng kamatayan dahil sa kasalanan na nagawa natin. So, konting summary, transgression, violation of a command or a law, to enter a place you are not allowed to do something you are not supposed to. So sin or hamartia, yan ang sa Greek, fall short of a standard, all have sinned and fall short of the glory of God. On all three counts, kung ikokorte, kung dedepensahan natin si Adan at Eva, kung ito ang gagamitin nating basihan, bagsak po, nag-fail, nag-transgress sila, nag-trespass sila, at hindi po sapat yung standard na meron sila. Now, the question is, Pastor, paano naka-apekto sa amin yung kasalanan ni Adan at ni Eva? Yan yung tinatawag nating original sin. May mga ilang view na pag-uusapan tayo and we'll see kung ano ang magiging stand natin. No? Because Adam and Eve were our parents, their seed has passed on to every generation. Thus, their sin is also passed on such that every human born has the seed of sin in them. We all have an inborn predisposition to commit sin. Hindi lang tayo nagkasala dahil yung ama at yung pinanggalingan natin, yung nanay at tatay natin, hindi lang yung magulang natin, yung our forefathers, dahil sila ay makasalanan, it is sa nature natin, it is on our very own nature na tayo po ay makasalanan. Hindi lang po tayo basta nagkakasala dahil nagalit tayo, dahil napikon tayo, simply because human as we are, yun na talaga ang ating nature. Kaya nga sabi ni David, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. And si Paul sa Romans 5:17, one trespass resulted in condemnation for all people. Ano pa po? At metaphorical, hindi lang daw siya hereditary sin, kundi metaphorical din ang tawag po. Adam and Eve literally actually sinned. But if any one of us were in their place, kahit hindi po si Adan at Eva, kahit ako po at yung asawa ko,
Malamang at malamang ganun din gagawin namin. Because no one is righteous, not even one. All have turned away. There is no one who does good, not even one. Ibig sabihin, hindi tayo mas better. Hindi tayo better kila Adan at Eva. If anyone na tao na tatayo doon, magiging ganun po ang mangyayari. No. Role model, sin. By sinning, Adam and Eve have set a bad moral precedent, and since then, we all have unfortunately followed their path. Sumunod tayo doon, no? So sila yung maling role model, pero yun talaga yun. Kaya nga sabi sa sumunod na verse sa Romans 5:18, through the disobedience of one man, the many were made sinners. At representative sin, because Adam and Eve were humanity's representative. When they sinned, we all sinned. So parang ang maano natin dito, one for all for one. Yan. Dahil nagkasala ang pinakatatay natin, lahat tayo ay nagkasala. Kaya Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. Ano nangyari? No? Sa garden, namatay ba agad sila? Tingnan natin, no? Alam naman natin kung titingnan natin ang Biblia, hindi naman agad namatay yung pangangatawan nila. Hindi naman agad kinuha ni Lord yun, no? Yung parang sila Sapphira and Ananias. Hindi naman ganon. They continued to live physically for many centuries and had children. So medyo matagal pa ang kanilang buhay. Pero naagnas. Ibig sabihin, ang kanilang katawan ay tumatanda. Not the soul. So alam naman natin, nagfa-function pa rin sila mentally, emotionally, and socially. So sa garden, specifically, ano bang namatay? It must be their spirit, the part of humanity that relates to God. Ibig sabihin, yung hiningahan ng Diyos, ang spirit to spirit, the spirit of God, at yung spirit na binigay sa atin, dun po agad, una nagkaroon ng separation. Yes, the body, nagkaroon po ng consequence din yun, yung soul, nagkaroon din ng consequences, but right there and then po, ang una pong nawala, ang unang namatay, ang ating spirito. The spirit within man died at the fall, and it is only the Spirit of God that makes it alive again. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Yung spirito na yon nila Adan at Eva na namatay, ang tanging may kapangyarihan lang po na makabuhay lang yon ay ang spirito ng Diyos. Hindi, kaya very clear lang, kaya yun yung emphasis ng New Testament, na tanging kay Kristo lang, na tanging sa banal na spirito lamang po, wala nang iba. Hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating talino, hindi sa sarili nating approach. Only God and His Spirit at yung redemption nga na binigay niya sa atin. Because man's intimate fellowship with God also died. Namatay din po yun. Yung kakayahan natin makipag-fellowship, makipag-usap sa tao na wala din yun. And God needed to devise a complicated system, katulad po ng tabernacle, ng priesthood, ng sacrifices, food laws, feast. Itong napakahabang proseso at sistema na ito para lamang, sinasabi ko kanina, temporary fellowship with God. Maiksing pakikisama lang sa Panginoon at hindi pwede yung time's up, sacrifice ko ulit. Ganun po yun. Imagine niyo, di ba, once a year or every month, meron silang mga ginagawa para lang makausap nila ang Panginoon. But the good thing is, papaliwanag ko to later, no? Only in Christ is this fellowship with God truly restored and made permanent. Salamat sa Diyos dahil nagpadala siya ng kanyang bugtong na anak at hindi na po temporary yung fellowship natin sa Panginoon. But let us move forward. Every human, regardless of faith or no faith, still bears the image of God. Meron pa rin tayong rationality, kakayahan makapag-isip. Merong relationality, kakayahan makipag-socialize o yung relationships about this rulership, di ba? Nandun pa rin yun, yung dominion, nandun pa rin yung creativity, yung pag-iisip, no? Kaya kung titingnan natin across the globe, kita pa rin yung apat na yan. Unfortunately, nakakalungkot lang, mga kapatid, ang mga tao po, mankind uses all of this
Not for God-centered purposes, but for man-centered purposes. Ang ganda. Ang talino ng mga tao, ang galing natin makipagkapwa-tao, ang galing natin mag-lead. Creative tayo, but sadly, para sa sarili natin. Tingnan natin, humanity. Di ba? Kung titingnan natin, humanity continues to use learning and the pursuit of knowledge to deny and defy God. Maraming tumatalino, pero nakakalungkot, ginagamit nila laban sa Diyos. Advance na tayo, kaya tingnan nyo mga kapatid, secular humanism and atheism removes God from the picture of our existence. Walang Diyos. Kinakalaban nila. Parang ako nga, ba't mo, kung paulit-ulit ka, bakit mo sinasabi na walang Diyos, walang Diyos? Kung walang Diyos, bakit mo pinagtatalunan yun? But for them, nilalabanan lang nila yung kagustuhan ng isip nila na sinasabi na walang Diyos, pero deep inside, in their hearts, they know na mayroong Diyos. Ethics, di ba? Removes God and biblical principles from the picture of our morals and values. Kita niyo po, even the Bible, the prophecy na sinabi ni Paul kay Timothy na ang mga tao, they will be lovers of money, diba? And yung position, diba? Nakikita natin yan even in our country, sa bansang Pilipinas, diba? Makita natin na kahit na sobrang ano na tayo, advanced sa social media, pero grabe pa rin po ang korupsyon, ang flood projects na yan, grabe. Kaya wala na yung ethics, wala na po yung biblical principles, yung supposedly yung mga public servant natin, ayun, nagpapakasasa, no? Pag-pray natin ng Pilipinas, mga kapatid. Ano pa po? Merong philosophy, no? Literally love for wisdom. But this pursuit stops at wisdom itself and not towards the ultimate source and giver of wisdom, which is God, thus resulting not in wisdom but folly. Pero itong karunungan na meron sila ay inihinto lamang sa sarili at hindi nababalik sa Diyos. And lastly, meron tinatawag na advanced knowledge or the rise of AI, no? So grabe, no, kung makikita yung isang AI mo lang, yung 4 na taon mong pinag-aralan, lalabas na agad, no? Ganon siya ka-advanced na po ang knowledge natin ngayon. Ano po? Relationality. Humanity is hopelessly divided along various lines of race, gender, social status, beliefs, and ideologies, and these have resulted in, unang-una, fractured souls, rise of mental and psychological disorders, especially the time of pandemic. Grabe po yung pag-angat ng mga nakakaranas po ng depression, nakakaranas ng anxiety, no? Fractured homes, kahit po available na ang lahat ng mga seminar sa internet, kahit alam na natin na marami nang nag-fail na mga marriage, pero grabe pa rin po, ang dami pa rin mga kapatid na pwede naman tayo matuto doon. Broken homes, abusive relationships, naranasan pa rin yan. And fractured society, wars on personal, communal, and global level. Kaya kita natin, no, gera kung saan-saan, no. Ano pa? Rulership. Humanity has misused and abused power and authority. Diba? Reversal of God's house rules. Women rule over men in the home, children dictate to parents. So nababaliktad na yung kung ano man po ang dapat na rule, no. Corrupt government, diba? Serving self and a select few and not the people. Ruined environment, air, water, land are all polluted. Some animal species have become extinct. Kaya importante po yung care creation, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, tayo ay parte dapat ng tunay na rulership. Pero the reality is, nangyayari at nararanasan natin ito. Creativity, di ba? Human continues to invent newer ways to make life easier. Di ba? Dati ang hirap-hirap ng buhay. Makikita natin na ganito kumilos, ganito magluto, ganito bumiyahe. Pero somehow along the way, ako po ay nasa Korea ngayon, mga kapatid, habang nire-record ko to. Grabe yung technology nila, grabe yung transportation, grabe yung para mapadali ang buhay, talagang ginagawa dito. But the reality is, meron ng iba naman po na nag-create outside God's boundaries and even to destroy life all
together. Yung technology, kita niyo po to makes it easier to commit theft. Di ba? Dati po, usong-uso yung akyat bahay. Ngayon wala, bibihira na. Bakit po? GCash, yung bank account mo, lahat yun, napakadali. Kaya kahit na, hindi, may mga ways na kahit hindi sila pumasok sa bahay, mananakawang kayong murder, no, ito lang. Si Charlie Kirk, nung nakaraan lang, at immorality, no, napaka taas, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Meron ng cloning of humanity is coming soon at a hospital near you. Right now, it's starting with changing the DNA component of the fetus to add or subtract certain features. Dati, pag medyo matanda ka na may edad, doon ka lang nagpapabago ng mukha. Now, sabi ng siyensya, sabi nila, habang nasa tiyan pa lang yung baby, pwede mo nang baguhin yung itsura. Terrorism, new ways to cause mayhem and panic and weaponry. With one push of the button, we could all disappear. This is the reality na kinakarap po natin sa buong mundo. But as we move forward, freedom, humanity is free to do what they want, but uses this freedom to oppress instead of liberate. Eternity, humanity indeed will live forever spiritually, but instead of seeking God to spend eternity with Him, mankind in general is trying to live forever physically, yet artificially. No? And lastly, spirituality. Instead of seeking God in His holy word, mankind has invented all kinds of spiritual and religious views that actually draws us farther and farther from the one true God. Yung iba gusto ng kalayaan, sa iba nakakahanap ng kalayaan. Akala nila kalayaan, mas lalo silang natatali, no. Eternity, habang buhay, gusto nilang mabuhay, not realizing na hindi ito yung pangako ng Panginoon sa atin, hindi ito meron tayong katawan, no? And lastly, spirituality, kung ano-ano ang mga bagay na hinahanap, hindi nila alam, ang Diyos lang pala ang dapat nilang hanapin. Now, kanina tinanong po natin what death entered when sin entered sa garden. Sa atin naman po, no? Tayo ngayon, ano na ang consequences, ang epekto nito? First, spiritual death. Yung kakayahan po natin na mag-relate sa Diyos at makipag-fellowship sa Kanya, yun po yung namatay. Pangalawa, physical death. Sabi ko nga, supposedly immortal sila Adan at Eva, hindi mamamatay. Pero eventually, even Adam and Eve and the rest of humanity die physically. Sabi nga sa nabasa ko po parang ang bagong ngayon, midlife crisis, dati 40, now 35. Kasing average po ng buhay ng isang tao, umaabot na lang daw ng 70. Dati, nung panahon sa Old Testament, pumapalo ng 500, ng 900, 'di ba? Sila Noah, 'di ba? Si Methuselah 969. Pero but after Noah, God set human life to 120. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi lang po yung spiritual death, hindi lang yung physical death, meron ding eternal death. Ito yung tinatawag na eternal separation from God. Na because of sin, hindi lang yung ating spiritual, hindi yung physical, kundi yung buhay natin pagkatapos dito sa lupa ay meron din kamatayan. Yun po yung reality. At kaya may tinatawag tayong total depravity, no? Universal, every human being is sinful and will suffer the penalty of this sin. That's the reality. We are totally depraved at kailangan natin pagbayaran yung kasalanan na yon. Personal, since every human being has sinned, each person is unable on his or her own to pay for that sin and save himself or herself. Yun yung sinasabi ko kanina, kung tayo lang mga kapatid, hindi natin kayang bayaran yung penalty. An external force must initiate this payment. Every human, regardless of faith or no faith, still bear the image of God, no? Not totally erased. Ang sabi nga po ni Geisler, Norman Geisler, not erased but effaced. Somehow, andun pa rin po yung image of God sa atin. Hindi lang talaga siya full, hindi lang siya kompleto. No, kaya mabait pa rin tayo, alam pa rin natin na, 'di ba, na ito pa rin ang kasalanan, we can still draw line. But also every human
has lost the image of God of original righteousness. No? And all humans are sinners, both in terms of original sin and actual personal sin. Kaya sabi dito, and therefore, every human needs a Savior. That's the reality. And His name is Jesus. Mas ipapaliwanag ko to mamaya. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Now, better, as we talon ulit tayo mga kapatid, ano naman ang mangyayari sa tao pag nandun na siya sa punto na kanyang kamatayan? Sabi ng atheism, ng atheist, no, since humans are mere physical beings, at the point of death, pag huminto daw yung puso, di na gumana yung utak, yung physical being mawawala, at wala na. And then a person, ako namatay, wala na ako. Tapos na. The body that it is either buried or cremated is all that is left of that person. Only in symbolic sense, sabi ng mga atheists ito, can we say that this person lives on in our hearts, in our memory, in the lives of his children, in the things he accomplished. But alam naman natin na ang ating pong katawang lupa ay isa lamang, parte lamang ng constitutional nature na sinasabi natin, no? Tayo ang view natin, since humans are more than just physical beings, tulad ng sinasabi ko kanina, meron tayong soul, meron tayong spirit. We believe that physical death is not the end of our existence. Rather, we live on. Kung Kristiyano ka man o hindi, mabubuhay ka. Mamili ka lang sa langit o sa lupa. The dust sa impyerno o sa langit. The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Sabi po yan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. 2 Corinthians 5:8, to be away from the body and at home with the Lord, no. So yung existence natin hindi po natatapos yan sa kamatayan. Ang ating spirito ay hiwalay dito sa lupa at magre-rejoin, no, sa ating creator. Yun yung at home with the Lord. Ano naman ang nangyayari sa ang between death and resurrection? Kasi yan naman ang malinaw, no? In John 11:25, I am the resurrection and the life, no? Merong at yun yung sinabi ni Jesus, at tayo din in one day mare-resurrect din tayo. The question is, bilang mga Kristiyano, ang mangyayari bago sa kamatayan at resurrection, yung gitna. Ito po paniniwala natin, if we are indeed tripartite, body, soul, and spirit, and when our body dies, and instantaneously our spirit rejoins our Creator. No, yung spirito natin, sinabi rin niya sa Hebrews chapter 9, verse 27 or 28, sasama sa ating Panginoon. Pero how about the soul? The soul. Remember, the soul is the seat of our mind, emotions, personality, memory, or rationality. So ano mangyayari sa ating kaluluwa pag namatay ang tao? First, merong isang view, ito po yung tinatawag na annihilation view. Ito yung view nila. The soul is destroyed and ceases to exist. So the soul who sins shall die. At ang view po na ito ay mas less ang mga naniniwala kasi for them walang impyerno. So this is the effect of this belief. Walang impyerno kasi na-annihilate na yung soul. Soul sleep, pangalawa naman, meron tinatawag na soul sleep. So the doctrine of soul sleep teaches us that upon death, the soul of each person, believer or unbeliever, matutulog lang hanggang sa general resurrection and sa judgment. Although lahat ng mga tao ay mabubuhay mula sa kamatayan, yung kondisyon daw ng kamatayan at bago mag-resurrect is one of unconsciousness. The soul is alive but unconscious, buhay pero tulog, awaiting the time of the end, pagbalik muli ni Kristo. According to this teaching, when the person dies, they totally cease to exist. Eventually, its soul
will be awakened to resurrection, then to judgment. Kaya nga sabi nila, death is called sleep. Parang natulog lang, no? And then at the resurrection, the soul awakens. The soul cannot exist apart from a human body, and the dead no longer interact with God. Pero tayo naman po, ito ang view natin, the soul lives on either in heaven or in hell. Kaya kung titignan niyo yung parable of the rich man, si Lazarus, at yung rich man nga, no, mayroon pang conversation na nangyari. At ito yung sinasabi ko kanina, Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and then the judgment. Sa mga believer naman po, ano mangyayari right before death? This is presuming that the death is not instantaneous, but rather through a terminal illness as it progresses, or old age, or even if by accident or act of violence, if there is still a brief moment of life still left. It is my conviction that a believer gets a glimpse of heaven and heaven's main occupant, Jesus, at the cusp brink of death. 'Di ba? Yun yung parang yung kay Stephen, 'di ba? Yung parang naaninag niya na yung durungawan ng langit, no. Parang ganun siya. Ito yung sinabi ni Stephen, no. At the point of death, the believer in spirit quietly says to the Lord, Lord, receive my spirit. Lord, I'm ready to go home. Philippians 1:21-26, if God chooses to keep you alive, it only means you still have a mission to accomplish. But if God takes you home, it only means your life is already mission accomplished. All right, later we will continue. Let's have at least lang mga kapatid, short break lang mga siguro around 5-minute break lang as we continue the lesson. All right. Now let's continue sa last part ng systematic theology. We will talk about Christology, the doctrine of Christ. While we honor the Old Testament heroes of faith, katulad nila Abraham, nila Moses, nila David, at iba pang mga characters sa Bible, and we honor din naman yung sa mga New Testament, katulad nila Peter, nila Paul, nila John, nila Mary, at yung iba-iba. But let's be reminded that the Christian faith is ultimately about Jesus. Kung sino siya at kung ano ang nagawa niya sa atin. And at the heart of his mission was his death and resurrection. Ito na yun. This is now the very central theme of the Bible, yung redemption ni Jesus Christ. Let's talk about the brief biography of the life of Jesus base sa gospel. Ito po ay review dahil alam ko namang napag-aaralan nyo na to. Birth niya, an angel appeared to Mary at kay Joseph na sila yung magiging earthly father ni Jesus. He is to be named Jesus because he will be the savior of the world. Nasa Matthew and nasa Luke yan. Pinanganak siya sa Bethlehem, nakatakas pa sa Egypt, at lumaki sa Nazareth. No record of his childhood dahil alam naman po natin na simula po nung birth, around siguro mga 1 to 2 years old according to our scholars. From that time to siguro mga 3 hanggang 10, wala pong record kung ano ang nangyari, kung ano yung mga ginawa niya. Not until nung sa Luke ay nung 12 years old na siya, nung nagkaroon na po ng tinatawag na dedication, no? Nung parang nawala, parang ganun yung nangyari. Na nagdi-discuss na siya ng theology with the religious leaders, no, 12 years old. Tapos nawala ulit, so around 13 to 17, I think 18 years nawala talaga kasi from 12 nabanggit na lang ulit sa Bible, especially sa New Testament, 30 years old na siya. At dito na papasok, dito na magsisimula yung kanyang public ministry. At around 30 years of age, nag-reappear siya, binaptize siya ng pinsan niya na si John sa Jordan River. At Matthew chapter 4,
then is led by the Spirit into the wilderness to be tempted by Satan. So, alam naman natin yan mga kapatid. Remerges victorious ng tagumpay at after nun, nag-proceed na siya to preach the kingdom of God. Inassemble niya yung 12, mga 12 na disciples, at tinawag niya itong apostles or apostoles. At ang ginawa nila, kasama ng mga 12 disciples na yon, he went around preaching, teaching, healing, exorcising, and performing various miracles. And after that, for siguro around 3 years, nag-ano lang siya, ministry, tapos dumating din yung Passion Week na tinatawag, yung last ilan to sa mga bulk ng especially the Matthean record, the Markan record, the Lucan record, and Johannine, yun yung tawag dyan. Yung itong Passion Week na to. So, enters Jerusalem amid praises. Ito po yung tinatawag nating Palm Sunday. Eats the last Passover with his disciples around Thursday night. Binitray ni Judas, dininay ni Peter, sinentensya ng mga Sanhedrin, dineliver ni Pilate, ni Pilato, at nag-order din ng execution by crucifixion. At dinako siya sa krus, kasama ng dalawang magnanakaw, at siya ay nilibing doon sa pagmamayari na libingan ni Joseph of Arimathea. Siya ay nabuhay muli, una nakakita yung mga babae, kasunod ng mga disipulo. Nagbigay ng final instructions, makikita natin sa Matthew 28, Acts chapter 1, makikita natin yan. And promises to return to set up the kingdom of God. Kung titingnan natin, hindi parang ang tawag natin dito yung putok sa buho, yung paglutang ni Jesucristo sa New Testament. It was already prophesied in the Old Testament po. Makikita natin yan. Genesis pa lang, sa Isaiah, sa iba't ibang mga prophets, iba't ibang mga books, makikita natin na talagang meron na po. Halimbawa, sa kapanganakan niya, his mother would be a virgin. Sa Isaiah chapter 7:14, basahin nyo na lang po. At yun naman yung fulfillment, di ba? Ano pa, yung his birthplace would be Bethlehem. Nasa Micah yan. At may fulfillment din yan. He would come out of Egypt. Nabanggit yan sa Hosea 11 verse 1. Ministry niya, magsisimula siya sa Galilee. Nabanggit yan sa Isaiah 9:1 verse 2. Magtuturo siya ng parables. Nasa Psalm 78 verse 1-2. He would preach good news and perform miracles. Nasa Isaiah yan. He would reverse the curse, yung sinabi ni Lord doon kila Adan at Eva sa Genesis chapter 3:15. He would enter Jerusalem amid praises, nasa Zechariah 9 verse 9. And he would eventually be rejected, di ba? Nakalagay din diyan yung the suffering servant sa Isaiah 51. Ano pa? Yung death niya, even yung kanyang kamatayan po, he would be tried and condemned. Nasa Isaiah 53 verse 8. He would be mocked even as he suffered. Nakalagay din po yan sa Psalm 22:7-8. He would die by crucifixion with pierced hands and feet. Nakalagay din yan mga kapatid sa Zechariah 12:10. And yung resurrection niya, his body would not decay. Isipin niyo po, 3 years, wala pong anything yon, pero hindi na agnas ang kanyang katawan. And he will sit at God's right hand. So, ito po ipagpapakita lamang na it was already prophesied in the Old Testament, at yung nangyari po ng New Testament ay fulfillment na lang po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Pero let's ask this question. Sino ba si Jesus? No? Ano ba siya? Marami pong isa to sa mga throughout the years, simula pa yan, 1st century, right after the pagkasarado ng Bible from Revelation. Ang dami pong mga doctrine na lumalabas, false doctrine about the divinity and the humanity of Jesus Christ. But we believe, medyo pumipiyok pa, we believe with all of our hearts that He is both divine and human. May mga may mga proof tayo. So, His divinity is shown by the fact that He was eternal. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God.
He was God the Father's agent of creation, through whom everything was made. Nakalagay po yan sa Colossians chapter 1 verse 15. He is the embodiment of the Father's love and majesty. In Hebrews chapter 1, makikita natin dyan, radiant of God. His humanity is shown by the fact that he was literally born of a woman. Nakalagay po yan na talagang yung pagkakatuwang tao niya, hindi po siya yung parang Superman na parang umano sa planeta. Hindi po, it was really nangyari not in a normal way, kasi nga syempre mayroong supernatural conception, pero dumaan talaga sa proseso. Siya ay galing sa sinapupunan ni Mary. He grew up in wisdom and stature, karon siya ng wisdom, he learned obedience. Nagsumunod din siya sa kanyang mga magulang by submitting to his earthly parents. Siya ay kumain, uminom, natulog, tumawa, napagod, at nasasaktan din ang kanyang damdamin. He suffered, he bled, and he died. That's very clear and that's very visible po sa ating sa Bible. At ito, some few verses na binanggit ko kanina, kapatid, ito po para lang at least may idea kayo. No worry, ibibigay ko po sa inyo itong slides, no? Pero next week po, parang iano ko na lang po ito. Now, how does his divinity and humanity converge? When he acts, does he act only as one or both? So, tingnan natin to. So mayroong mga tinatawag na ancient Christological heresies. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction to themselves. So, merong mga Pharisees, tulad ng sinasabi ni Friedrich Schleiermacher na that which preserved the appearance of Christianity and yet contradicted its essence. Ano po ibig sabihin nun? Mukha lang siyang Christian, pero sa totoo lang po, iba yung content, iba yung nilalaman, iba yung sinasabi sa tunay na nangyayari. Ito po, some false doctrines, some heresies na meron po all throughout the era po, no, early Christianity, early age, middle age, no, even yung time nila Calvin, meron po, no. Unang-una, may tinatawag tayong adoptionism. Ano po ibig sabihin nito? Ang description ng adoptionism, Jesus of Nazareth was a mere man. So tao lang talaga siya, pero he was spiritually adopted as son of God nung siya ay na water baptized at nung napasa kanya na yung banal na spirito. Sino po naiisip nyo dito? Si Kibuloy. Ganyan yung sinasabi niya. Diyan po nanggaling ang kanyang theology. Now, he was just a mere human, sabi niya, pero nung kinausap daw siya ng banal na spirito, yun yung sabi ni Kibuloy, pero 2nd century pa yan. Sinabi yan ni Theodotus of Byzantium, 2nd century. Ano pa po? Si Apollinarianism. Yan, medyo madugo lang yung pangalan niya. Sabi ni Apollinarianism, Jesus was a man with a human soul but a divine mind. Ibig sabihin, tao lang din si Jesus na merong taong kaluluwa, pero ang pinagkaiba lang, divine lang yung utak niya. So, ito ay parang hindi niya nire-refute yung pagiging tao ni Jesus, pero nire-refute niya yung pagiging Diyos. So, kung si Jesus man ay parang divine, ang kanyang utak lang ay divine. No. Dito naman po, susunod, itong third description, Arianism. Most likely, this is the origin ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga nung isa narinig ko ng pastor, Iglesia ni Batman. Diba? Jesus is not God, but man. Diba? Kaya Iglesia ni Batman. Sabi nila, Jesus was God's first and highest creation and he had a specific beginning. Thus, he was not eternal. So, ang kanilang kino-contest ay
sa lahat ng creation, ang pinaka-favorite daw talaga si Jesus. Pero kinereate lang daw siya. Yun nga, kinereate and meron din siyang beginning. Kaya hindi siya eternal. So, special man. Parang special savior. Yun yung sabi ng Arianism. Docetism naman, sabi nila, ito naman ay dinideny yung pagiging tao ni Jesus. Jesus did not have a physical body but was just an illusion. So kung ano man yung nakikita ng mga disipulo, illusion lang daw yon. Parang namamalikmata lang sila. Kasi ang kausap nila, spirit being. So yan yung theology ng mga Gnostics na binabattle ni John, especially nung first John. Kaya magandang pag-aralan yun mga kapatid kasi it's very clear. Yung Diyos na sinasamba namin, nahawakan namin, na-experience namin, na-witness namin. So yun yung pambato dito sa Docetism. Ebionism. So ito naman kakaiba, Jesus was fully human but not divine. So tao lang talaga siya, hindi siya divine. Sabi yan, originator unknown, hindi kilala. Siguro sumikat lang siya around 2nd century. Meron naman Eutychianism. Jesus had two natures. So ibig sabihin, si Jesus ay dalawang tao. Human and divine. But his divine nature, hindi dalawang tao. So two separate natures, human and divine. Pero nagiging, ang tawag dito, na-overwhelm lang yung kanyang human nature na kanyang divine. Sabi naman ni Nestor Asaitono, Nestorianism, Jesus had two natures, divine and human, that acted separately from each other. So parang siguro nag-uusap sila, dalawang Jesus daw, no? So, and Sabellianism, so ito na yung mga modalism, no? Father, Son, and Holy Spirit are mere roles that God had at different eras of biblical history. Halimbawa, nung Old Testament, God the Father yon. Nung New Testament, God the Son. At ngayon, ay God the Holy Spirit na. So, it's just a mode para may mga role lang sila sa bawat history. Ito po ay ito ay na-refute at iniisa hindi po natin ito pinapaniwalaan. Mukhang totoo pagka tiningnan mo, pero if you will look closely at the Bible, pag meron tayong pinanawalaan dito, it disrupts and it destroys kung ano man po ang tunay, no? Hindi kaya tayo mga kapatid, hindi tayo naniniwala, hindi tayo nasa-subscribe sa any descriptions ng divinity at ng humanity ni Jesus dito. We believe that Christ is our Savior, is a fully man, fully God, and fully man, incarnated. Okay? Incarnated. Hindi reincarnated, incarnated. Pinadala dito sa lupa para tayo ay maligtas. So ulitin ko po, Jesus Christ, one person, isang person lang, two natures. So, ang tawag natin dyan ay hypostatic union. From Greek, hypostasis, meaning one individual essence and existence. In Jesus, his divine nature and human nature converge, nagsama as one into one person, so that when he acts as one God-man. Instead of acting acting as God on one day and as man on another. So it is very clear mga kapatid na isang tao lang yun. Yung si Jesus Christ, hindi sila dalawa. Walang kakambal si Jesus sa New Testament. Although Jesus was fully divine in the sense, gagawin ko lang po ang wait lang po. Few seconds lang mga kapatid. May napindot lang po ako. Alright. Wait lang mga kapatid may napindot lang po.
Yan, stop share ko muna. Pasensya na po at alright. Yan. So, ayan, sinasabi ko kanina, hindi siya, wala siyang kambal at isa lang siya. Okay, yung nature niya. One person, two nature. So, God-man ang tawag natin dyan. Alright, so ito na pala. Although Jesus was indeed fully divine in the sense of having all the powers of divinity at his disposal, he nonetheless chose not to use all these powers for the sake of our salvation. For the purpose of redemption, nag-submit po talaga siya. Hinayaan niya na magkaroon siya ng self-limitation and self-denial for the purpose of our redemption. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon, no? For the sake na tayo ay maligtas lang. Although Jesus was indeed fully human in the sense of having experienced normal human experiences, pero meron siyang isang reality ng pagiging tao na hindi niya nagawa. Yun po ay magkasala. Siya ay na-tempt maraming beses. Marami siyang na-tempt pero never siyang nagkasala, mga kapatid. It's very clear in the Bible, in the New Testament, in epistles, in Hebrew. Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, he was tempted pero never siyang nagkasala. Bakit po? First, kung titignan nyo, yung conception niya po, ang tawag natin dyan ay Immaculate Conception. Bakit po? It is very clear na hindi siya nahaluan ng dugo nila Mary. Lalo na ni Mary kasi wala namang nangyari talaga kila Joseph at kila Mary. So kung titingnan natin, paano siya? Virgin birth nga siya. So ang tawag doon, pinoprotektahan through that womb na walang anumang dugo ang papasok. Kasi pag yun napasukan na po ng dugo ng tao, he will be considered as sinful. Okay? Pero in God's miraculous way, supernatural way, na siya man ay nasa sinapupunan ni Mary, meron pong tinatawag na, ulitin ko, Immaculate Conception, na naprotektahan yung divinity, yung pagiging Diyos ni Jesus. Pangalawa, impeccability. He cannot not sin in whatever ways, anong temptation, because of his divine nature, hindi siya magkakasala. Tayo, pwede pa sa kahit yung actions natin hindi napapakita na tayo magkasala. Pero ano pong nangyari, mga kapatid? Tayo po hindi. Si Jesus hindi. Tayo, ganito yung thought. Tayo po, kahit sa ating mga aksyon hindi nagkakasala, pero yung isip natin nagkakasala. Di ba? Parang kung ano man sabihin natin sa tao, pero nagkakasala tayo. Sa isip, si Jesus, sa isip, sa salita at sa gawa, hindi po siya nagkakasala. Never po siyang nagkasala. Ganun po ka-perfect ang ating Panginoon. I hope na clear yon sa atin, mga kapatid. 2 Corinthians 15:21, he did not experience sin. 1 Peter 2:22, he committed no sin. Hebrews 4:15, he was tempted just as we are, yet was without sin. In him is no sin. Ganun po ka-perfecto ang ating Panginoon. That is why, kaya po yung sinasabi ko kanina, he is the perfect substitute. He is the ultimate, sa yung sacrificial system. All-in-one, package na po siya. Siya ay naging tupa para sa atin at talagang unblemished, no? Para hindi na po temporary yung fellowship natin sa Panginoon. So that we can experience through Christ permanent fellowship. We will be restored because of what Jesus did on the cross 2,025 years ago. When Jesus performed miracles, was he doing so as God? Basically, yes. After all, Diyos siya, kahit ano gawin niya. Pagalingin ng sakit, buhayin ng patay, mag-drive out ng demons, lumakad sa tubig, magpadami ng pagkain. Yes, but at the same time, he can choose na hindi niya rin gawin yon. Yes, he is God, but in his
self-imposed limitation, he did not use his God powers. Instead, he was filled by the Holy Spirit, enabling him to do all these miraculous deeds. So, parang ganun po ang nangyari. In a way, this is an example for any believer once filled by the Holy Spirit to do as Jesus did. Just as Jesus fully obeyed God while on earth, so too we must fully obey God even if it means enduring suffering. Kung ang Diyos natin perpekto, sinunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Tayo din mga kaibigan. Ganun lang din po ang nararapat nating gawin. Sundin natin ang utos sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Just as Jesus humbly relied on the leading of the Holy Spirit, so too we must let the Holy Spirit lead us. And just as Jesus lived a life of loving concern for others, so too we must live a life of loving concern for others. 'Di ba? Kung ang ating Jesus ginagawa 'yon, sa ating sinusundan, narapat lang kapatid na gawin din natin 'yon. Just as Jesus knew the scriptures by heart, dapat tayo rin magbasa, mag-study, mag-meditate, memorize natin ang salita ng Panginoon. Just as Jesus rose up early, Diyos na siya, di ba? Pero gumigising pa rin siya umaga just to pray and commune with God. So we too must regularly commune with God in prayer and worship. Katulad din ni Jesus na namumuhay ng well-balanced life and ministry. Marunong siya mag-engage mag-disengage sa mga tao. Nagfa-fasting siya, nagfa-feasting din siya. Nagbibigay siya ng ministry, pero nakakatanggap din siya ng ministry. So we too must live a well-balanced life and ministry. As we end, tingnan lang natin yung mga eternal titles ni Jesus sa New Testament, no, sa Bible. Siya ay tinawag na Eternal Word, Emmanuel, Lamb of God, Messiah, Christ, Son of God, Son of Man, Lord, Savior, Master, Son of David, Rabbi or Teacher, Holy One of God, the last Adam, King, and last but not least, King of Kings and Lord of Lords. Do not lose hope, mga kapatid. Lalo na po sa nararanasan natin dito sa Pilipinas, yes, samot-saring kasalanan yung nakikita, na-witness natin, napapanood natin, grabe ang corruption, but we do not lose hope because we have Christ. Meron tayong Kristo na siyang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, that one day, lahat ng mga to, yes, ang prayer ko meron talaga maging accountable, but one day, they will know kung ano man ang kayang gawin ng ating Panginoon. Hindi nagtatapos sa kasalanan. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 54 or 55 if I'm not mistaken, "O death, where is your sting?" 'Di ba? At sinabi pa doon na yung victory na conquer na ni Lord ang death, kaya we can overcome. We have overcome because of Christ death and resurrection. Because of Christ, mga kapatid, we can rejoice, we can be hopeful, knowing na hindi pa tapos ang laban. Alright, dito po nagtatapos yung ating lesson 1, week 1 ng ating lesson. So I want you to, after listening, watching this video, please make sure, unang-una, share your learnings, 1 to 2 sentences sa ating Google Classroom. Pag napanood niya na to, para hindi makalimutan, gawa na po kayo agad ng inyong share your learning. Pangalawa, isasabin niyo po yung journal reflection, which na-explain ko naman sa syllabus. Ang pwede nyo pong gawin ay, gawin nyo, siguro unti-unti, no? Pwede na kayong mag-type siguro or isulat. 1 page lang naman ito. So, ang submission po niyan ay sa September 19. If you have any questions, feel free to PM me. Text nyo lang ako, June Rupa, yung pangalan ko po sa Facebook, or jonathandavidrupa@gmail.com if you have any concerns. Alright, so let's just close in prayer. Lord, we thank you for this lesson na aming napag-aralan. We thank you na binigyan mo kami ng opportunity to learn and to reflect your faithfulness and your goodness in our lives. Salamat po dahil hindi natatapos sa kasalanan ng aming buhay.
na pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo para kami ay mapalapit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So we appreciate and we are very grateful, Panginoon, sa nagawa mo. So kami pong mga Kristiyano na, kami mga nakakilala na sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na manaliksik, Panginoon, at patuloy na lumapit ng mayroong pagpapakumbaba sa iyo, knowing, Lord, na ikaw lamang ang aming tagapagligtas at patuloy na magliligtas sa amin. So we thank you, Lord. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. See you po sa ating next lesson. God bless, mga kapatid.